na awit. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Paul. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, ika-4 sa buwan ng Oktubre, ating ginugunita si San Francisco de Assis. Kilala si San Francisco sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. At alam natin ang kwento ng kanyang buhay. Iwinaksi at tinalikuran niya ang lahat ng yaman ng mundo, ang kanyang mga ari-arian, upang makasunod at makapagtalaga ng kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos. At alam po natin na si San Francisco ang naging instrumento upang matatag ang mga Franciscano at ang grupo ng Poor Clares. Kaya nawa, sa pamamagitan ni San Francisco, tayo rin ay makapagbigay at makapaglaan ng ating sarili para sa pagmamahal sa Diyos. Sa pamamagitan din ng ating pintakasi, Santo Padre Pio, sa araw na ito ng kanyang pagpapagaling. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpaparukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masunda namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa ibang pangkat, ginalit ninyo ang Diyos, nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya.
Nilait ninyo ang inyo'y lumikha, kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula, at dinulutan ng pagpighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, "Mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos, niya kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya, ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Sion kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aaring tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Tayo po ay magsitayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama,
sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayaga ng anak. Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po mga minamahal naming peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayon pong taon ng Hubileo, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kapag ang isang tao'y nagtagumpay sa buhay, sino ba naman ang hindi masisiyahan? To the small wins, to the little triumphs that we have in our lives, tayo'y galak na galak. Kaya nga may mga pagkakataon, no, na nagpo-post tayo sa social media, nakakuha ng mataas na marka, merong naipundar na ganitong negosyo, ang ating pasasalamat sa Diyos ay gayon na lamang, thank you Lord. And we can be more proud of ourselves. Maliliit na tagumpay, maliliit na patikim ng langit sa trabaho, sa pagkilala, sa kakayanang malampasan ng mga pagsubok. Sa Ebanghelyong napakinggan po natin para sa umagang ito, ito'y nagtuturo sa atin ng mga bagay na higit na mahalaga. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong magalak dahil sa kapangyarihang nakuha ninyo sa Espiritu, kundi magalak kayo dahil nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Ang kaligtasan ng kaluluwa, ang tunay na sukatan ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang lahat ng mabubuting gawa, ang paglilingkod, ang pagdarasal, lahat ay dapat nakatutulong sa layunin nating mapanatili ang ating kalalagayan sa estado ng grasya at magtagumpay sa huling paghukom. Kung ang ating puso ay nakatuon lamang sa mga makamundong hangarin, sa mga makamundong karangalan, makakalimutan natin ang higit na mahalaga. Hindi po natin pinapasubalian kanina na, sige, huwag ka nang magtapos ng pag-aaral, hindi naman yun pala mahalaga. Huwag ka na lamang mag-aral ng mabuti, hindi pala yan mahalaga. O huwag ka na lang magpundar ng negosyo. No! What we're trying to imply and what we're trying to teach us today, that we consider our faith as the most valuable in our lives. Yes, we may have small wins. Yes, we may have little triumphs in life. But these are only steps in order to attain heaven. These may be venues for us to attain what is more important, what is more valuable. Dahil isipin natin, kung sa atin ipinagkaloob yung kakayanan na magpagaling, kung sa atin ibinigay yung kakayanan upang makapagpalayas ng masasamang espiritu, yung makagawa ng himala, paano natin ito gagamitin? Para ba sa ating pansariling pagkilala? Para ba sa ating sariling kapakanan? O para pa rin sa ikabubuti ng ating mga taong nakakasalamuha o sa mga taong higit na nangangailangan? Ang mabuting balita para sa araw na ito ay humihiling na maging matuwid ang ating mga motibo na maging para sa Diyos. Tatlong bagay po ang pwede nating matutunan mula po sa napakinggan nating mga pagbasa. Una, maging mulat sa tunay na prioridad. What is our priorities in life? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba yung binibigyan ko ng maraming oras?
Ano ba yung mga bagay na lagi kong iniisip? Ano ba yung mga bagay na pinagsisikapan ko? Trabaho? Social media? Reputasyon? O yung aking relasyon sa Diyos? Pagsikapan nawa natin na itong mga gawain sa mundo, itong ating mga maliliit na tagumpay ang magdala sa atin upang mas mapalapit sa Diyos. Kaya't wag nawa nating hayaan na lamunin ng mga makamundong bagay na ito ang ating pananampalataya. Ikalawa, isabuhay ang pagpapakumbaba at paglilingkod. Katulad ng mga alagad, yung 72 alagad na binabanggit sa mabuting balita na nakabalik na may daladalang kwento ng mga pakikipaglaban sa masasamang espiritu. Tayo rin ay tinatawag na maging alagad ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Ngunit ito'y hindi para sa palakasan ng ating mga ego, kundi bilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Let us be careful with this. Kaya nga inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito na maging tulad ng bata. Ano bang meron sa bata? Yung mga bata, lalo na itong mga sanggol, they are dependent on their parents. Umaasa sila sa kanilang magulang. Hindi naman nila kayang magtimpla ng kanilang sariling gatas. Hindi naman nila kayang magpalit ng kanilang sariling lampin. Hindi nila kayang paliguan ng kanilang sarili. That's why their tendency is to cry. Iiyak. Kailangan ko ng pagkain, gutom na ako. Kailangan ko na ng panibagong lampin, basang-basa na ako. Inaantok na ako. Ako ay pahigain mo na, iheli mo na ako. They cry. In order to get our attention. At ganyan din tayo sa harap ng Diyos. Wala tayong sariling kakayanan. Wala tayong kayang ipagmalaki. We are vulnerable. We are nothing in front of God. Kaya ngayon, ang imbitasyon ni Jesus, tayo magpakababa tulad ng isang bata. Kaya nga sinasabi natin, tularan mo nga ring bata nga re. Hindi yan magsisinungaling. Lagi yan nagsasabi ng totoo. Let us be humble. Let us be meek, just like that of a child. At kahuli-hulihan, patibayin ang pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo sinusubok, kapag tayo nakakaranas ng problema, sakit, problema, paghihirap, laging naririyan ang mga yan. Pero wag nawa tayong makakalimot na lumapit sa Diyos. Let prayer be our weapon. Ito yung ating magiging sandata sa buhay. Kaya nga tingnan muli natin yung bata. Yung bata, kapag ka nilalaro ng kanyang magulang, kahit yan ihagis mo pataas. Itong batang ito hindi matatakot. Itong batang ito hindi iiyak. Pansinin natin yung bata kahit inihagis. Tumatawa. Dahil alam niya, may magulang siya na sasalo sa kanya, na hindi siya pababayaan. Mga minamahal kong kapatid, sa parehong diwa, ganito rin tayo sa Diyos. Sa panahong tayo mahuhulog, sa panahong tayo nadadapa, sa panahong tayo nahihirapan, let God be there to catch us. Let God be there to accompany us. Tutulungan at ibabangon tayo ng Diyos. Sasaluhin tayo ng Diyos. Kaya't ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa Kanya. May mga pagkakataong mahihirapan, may mga pagkakataong masasaktan, may mga pagkakataong mahuhulog, madadapa. Pero ang Diyos ay laging naririyan. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang higit na mahalaga? Huli nating pagnilayan, huli nating tanungin ang ating mga sarili, at makita nawa natin na ang pagpapala ng Diyos, ang mga biyayang kaloob niya, ang pananampalatayang Kristiyano, ang pinakamahalaga sa ating buhay. Manatili pong nakaupo para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa
lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus, na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan na tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, namumuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni San Francisco de Assis, gayon din ang aming patrong si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng yubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ikaapat, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Simula po ay ating ipagnonobina sila mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at sa buong buwan naman po ng Nobyembre ay ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating tagapaglingkod para po sa mga sobre. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Tatayo na po tayo. Pagkatapos po ng pagbabasbas ay ating isasagawa kaagad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng mga relikya ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Naway rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay ilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at lusa, maging gamay sa aming pagsikap na maging kaaya-aya.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas sa tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Darasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghanghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayong isasagawa ang pagbibindisyon sa atin pong mga religious articles. Maaari po nating ilabas ang atin pong mga kasangkapan sa pananalangin. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan na taral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay araw ng Sabado, meron po tayong maghapong pagpapakumpisal sa atin pong Chapel of Reconciliation. Mula pa po kanina, 8:00 ng umaga hanggang mamayang 12:00 ng tanghali. At muli po, ito ay mayroon uli sa 2:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Available po ang ating mga rosas sa extension wing ng atin pong main church kung nais po nating mag-alay ng mga bulaklak kay Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Naway rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.